So today, naka-receive nga tayo ng palto kasi yung ating Elite 200 B2, yung input power niya for charging is maximum of 2,200 watts. So to support the 2,200 watts na input power, kakailanganin natin talaga ng makapal na cable. So thank you Bluetti kasi you are putting everyone or you are putting your customer on the most safe condition. Kasi kung hindi makapal yung cable mo tapos 2,200 watts yung input niyan, baka masunog na yung cable natin. So, i-compare mo siya dun sa mga previous cable ng Bluetti, mas makapal na talaga to. Next naman natin ay itong kanyang solar cable. Yung solar cable, mas makapal na rin siya compared dun sa mga previous solar cable kasi yung input power or yung kanyang solar yung solar na requirements is 60 volts at yan, kung makikita nyo, pero papakita ko rin yun later. 60 volts, 20 amps. So mas malaki yung amperahe na kakailanganin ng ating Elite 200. Specs nung solar panel na gagamitin mo. For example, meron kang Jinko Tiger Neo na 200 watts, pwede mo yun gawin na 400 watts. Ang gagawin mo lang is isi-series mo siya. Watt hour or 2 kilowatt hour, kung i-charge mo siya sa sasakyan, naku baka abutin ka ng siyam-siyam dahil nga yung ating
Input natin is 12 volts to 60 volts, 20 ampere or maximum of 1000 watts. Dito naman, yung kanyang DC output is 12 volts, 10 amps or 120 watts. Yung kanyang capacity is 2073.6 watt hours. So napakalaki ng capacity niya. That is 2 kilowatt yung capacity niya. Yung maximum power ng ating Elite 200 B2 is 2600 watts. Pero kaya niya ang lifting power na 3,900 watts. So kahit yung 2,600 watts, napakalaki na yan kasi kayang-kaya niya yung aircon. Pero kung meron kang mga high resistive loads katulad ng mga oven, yung mga electric kettle, kahit pagsabay-sabayin mo yun, basta hindi siya lalampas ng 3,900 watts, kakayanin ng ating Bluetti Elite 200 B2. So meron din siyang 4 na AC ports. Ito yan. Tapos meron tayo ditong button for DC. May button tayo for power at saka yung button natin for AC. So pwede natin i-turn on yan. Yan, turn on natin dito. Ito yung ating screen. Sa screen natin meron tayong DC input. Meron tayong DC output. Tapos meron tayong AC input at AC output. Dito rin natin malalaman kung connected ba tayo sa Wi-Fi. So makikita nyo meron siyang Wi-Fi icon. Yung Wi-Fi icon, isa yan sa pinakagusto ko. Yung Wi-Fi na to, capability, isa sa pinakagusto ko kasi anywhere in the world, pwede mong magamit or pwede mong i-manage yung iyong Elite 200 B2 basta connected ka sa Wi-Fi at dun sa app mo sa iyong mobile phone. So later on, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit yung ating Elite 200 B2 sa ating mobile devices. So next naman natin, makikita natin yung icon ng Eco Mode at yung etong Turbo Mode. Left side, dito na pumapasok yung hangin at dun sa right side, lumalabas. So yung additional nga pala sa specifications ng ating Elite 200 B2 ay yung kanyang life cycles. Yung kanyang life cycle is already 6,000 life cycle. Ibig sabihin, from 100 to 0%, consider na yun as one cycle. So for example, ginagamit mo yung Bluetti mo, araw-araw, from 100 to 0, ibig sabihin sa one day, meron kang 1 cycle. Kung 6,000 yung life cycle ng ating Elite 200 B2, aabutin ka ng 16 years para ma-degrade yung battery neto sa 80%. Kasi once na na-meet niya na yung 6,000 na life cycle, hindi ibig sabihin nun is
hindi nagagana or hindi na or sira na. Ibig sabihin nun is bababa lang yung kanyang battery health. Katulad ng mga mobile phones natin, yung ating mga iPhone, 'di ba, meron tayong battery health doon. So kapag nag 80% ka, medyo mabilis na siya malobat. Pero ito, aabutin ka ng 16 years bago mapunta sa 80% yung iyong battery health. So 6,000, sobrang laki na niyan. 16 years, imagine. Baka may anak ka na niyan. Or baka may apo ka na niyan. So ayan. Aside from that is yung kanyang bigat is 24 kilograms lang compared dun sa iba't ibang Bluetti katulad ng AC200L, hamak na mas maliit to at mas magaan. Also, meron din tong 5 years warranty at meron din tong UPS na 15 ms. Yung ibang warranty, yung ibang UPS natin is 20 ms. So this one is much more efficient or much more quick to go with the battery. Kumbaga mas mabilis yung take over ng battery niya from the grid to power station itself. Na-explain na natin yung iba't ibang specifications ng ating Elite 200 B2. I-try naman natin yung actual real na test kung ano nga ba yung maganda sa power station na to. So capacity test tayo, itetest natin yung inverter, itetest natin yung charging, lahat itetest natin para malaman natin kung dun sa mga binanggit kong specifications kung totoo nga ba at kung maganda nga ba. So this time, capacity test nga tayo ng ating Elite 200 B2 para malaman natin kung gaano nga ba kalaki yung capacity na makukuha natin sa ating power station na to. So yung ating Elite 200 B2 ay may 2073 watt-hour. Gagamit tayo dito ng wattmeter. Bali, charge lang natin yung ating AC200L. So check natin kung gaano kalaki yung makuha natin sa ating power station na to. And so, on lang natin yung AC. So, nalobat na nga ng tulay yung ating Elite 200 B2 kasi chinarge natin or nag-capacity test tayo. Chinarge natin yung ating AC200L. So, from 100 to 0%, yung total capacity natin sa ating Elite 200 B2 ay 2,073 watt-hour. So, check natin. And surprisingly, no, kasi 2,086 watt-hour yung nakuha natin dito sa ating capacity test. Medyo naguluhan ako kasi yung battery neto is just 2,073 watt-hour. So, this is the second time na nagtest ako ng capacity test ng ating Elite 200 B2. Actually, nung unang test ko, mas mataas siya eh. Siguro nasa 2,100 plus, which is higher din dito sa ating nakuha ngayon. So what I'm thinking, pero dun sa test ko na yun, kasi consistent na 2,000 watts yung draw nun. So I'm thinking na mas nakuha niya talaga yung capacity. But what I'm thinking is that mas malaki talaga yung capacity na meron yung Elite 200 B2 kaysa dun sa advertise. Kasi this is the second time na more than the capacity yung nakuha ko sa ating Elite 200 B2. So it's not just 100% capacity na magagamit mo sa advertise nila, but
more than 100% yung nakuha ko sa ating Elite 200 B2. So, it looks like meron siyang mga ghost capacity in a good way kasi meron siyang extra capacity. I don't know, pero yan yung nakuha natin. Yung capacity na ina-advertise nila, more than that. So, okay na okay yun para sa akin. So this time, charging speed naman tayo ng ating Elite 200 B2 para malaman natin kung gaano nga ba kabilis i-charge yung power station na to gamit yung kanyang turbo mode. Kasi meron tayong iba't ibang charging mode or charging speed. Meron tayong silent, meron tayong standard, at meron tayong turbo mode. Yung turbo mode, ito yung pinakamabilis na settings ng ating charging speed wherein yung pinaka-input watts neto is 2,200 watts. So, yung ating capacity is 2,073 watt-hour. Tignan natin kung ilang oras ba matcha-charge ang ating Blue Yeti power station. Kasi importante na malaman natin yan para in case na magkaroon tayo ng mga power outages, kung kailangan nyo siyang ipa-charge sa inyong mga kapitbahay, pwede kayong rumekta doon, pwede kayong makichika muna, then mare pa-charge, then full charge na, balik kayo sa bahay, may kuryente na kayo. So, ayan, i-charge na muna natin, saksak natin to. Yan, sinaksak ko na. So, kung makikita nyo, ayan, nagkaroon na siya ng input watts. Yung current na input watts niya is nasa 600 watts lang. Usually, that's normal kasi hindi niya binibigla kasi since from 0%, mahirap nga naman biglain yung battery or yung power station na bigyan mo agad ng mataas na wattage. Pero gradually, mag-i-increase yan hanggang umabot yan ng 2,000 watts. So, ang gagawin na lang natin, hindi natin na-on to. Ayan. Ang gagawin na lang natin is maghintay para malaman natin yung oras na makukuha natin from 0 to 100%. So, natapos na nga ang ating charging test for ating Elite 200 B2 and ang nakuha nga natin na oras is 1 hour and 14 minutes. So, napakabilis na yan for the 2 kilowatt hour na capacity. So, from 0 to 100% in just 1 hour and 14 minutes fully charged na. So, napakahalaga niyan kasi for example, nawalan nga kayo ng kuryente katulad nga ng example ko kanina, tapos sa kabilang barangay may kaibigan ka, pwede mong ipa-charge lang saglit at pwede mo na ulit magamit ang iyong Elite 200 B2. So, sa kanyang charging test, approve tayo dyan. So, ito yung result ng ating solar charging. Meron tayo sa labas na 615 watts na Jinko Tiger Neo. At kung makikita nyo, nakakakuha na tayo ng 462. Actually, kanina umaabot pa yun ng around 500 plus. Nakapuno na, almost nakapuno na tayo ng ating power station. Yung ating power station is 2,073 watt-hour. So, kung nasa 500, let's say nasa 500 yung ating harvest coming from the sun, in just couple of hours, like 4 hours, 4 hours and 30 minutes siguro mapo-full charge na natin yung ating power station. So, ang ating power station is meron tayong 1,000 watts na input dito, maximum. So, kung makikita pa kayo ng mas magandang solar panel, kasing solar panel ko doon is 615 watts lang. Kung makakakuha kayo ng mga 1,000 watts talaga na solar panel, siguro harvest no nasa 900 plus yung max or yung peak. Siguro in less than 3 hours mapo-full charge nyo na yung inyong Elite 200 B2. So, sa solar charging, sobrang goods yan.
So this time, inverter test naman tayo ng ating Elite 200 B2 wherein titignan natin kung gaano nga ba kalakas yung power na isusupply ng ating power station. So meron tayo ditong Elite 100 B2 wherein try natin i-charge yung ating Elite 100 B2 kasi nasa 1,200 watts yung input power niyan. Ayan. Tapos yung maximum natin dito sa ating Elite 200 B2 is 2,600 watts. Meron din tayo ditong circular saw. Ayan, walang nakasagap. Ayan, so 3, 2, 1. So, ayan, nakita nyo, no? Kayang-kayang pagsabayin ng ating Elite 200 B2 habang nag-charge din yung ating Elite 100 B2. So, yung power tools na to is kayang-kaya niyang i-handle kahit may nakasaksak pang ibang appliances. Ganon kalakas yung Elite 200 B2. So, sa power nito, grabe. 1,800 pa lang yan. Hindi pa siya pumapalo dun sa 2,600. So, kaya niya pa kahit dalawa pa nitong Inco na circular saw. So, sobra. Ang lakas. So this time, itatry naman natin yung powerlifting mode ng ating Elite 200 B2 kasi although yung ating Elite 200 B2 is 2,600 watts, based dun sa specifications niya is kaya niya hanggang 3,900 watts basta resistive loads at i-on mo yung powerlifting. Yung logo ng powerlifting ay ito. Ayan, yung parang muscle na yan. Yung mga resistive loads na tinatawag is yung mga rice cooker, yung mga electric or microwave oven at saka yung oven na malalaki. Meron din tayo ditong, ayan, sasama sana natin sa testing kaso masyadong mataas na yung wattage nito 1,500. Kasi since 3,900, 500 watts na to. Tapos ito 1,100, tapos ito 1,600 na. So, kapag kinumpit natin, ang total niyan is 3,200 watts. So, kung isasama pa natin yun, malaki na yun, 1,500. So, baka di kayanin. Pero, tatry pa rin natin later on. Kasi, yung mga wattage na binanggit ko naman is mga peak nila yun. Yung peak na consume ng power nila yun. So, this time, try natin kung kaya niya ba yung 3,200 watts kapag resistive loads. So, naka-on na to. Ay, naka-on na ba to? Hindi pa naka-on to. Ayan, on natin tong mga to. Ayan, so, on natin. Siyempre, meron tayong backup. Although, tiwala naman tayo kay Bluetti, pero siyempre, maigi ng
So yan, pumalo tayo ng 2.5. At naka-on din lahat. Naka-on to, naka-on to, naka-on to, at naka-on to. So ang masasabi ko lang talaga, wow, napakalakas. So this time, UPS test nga tayo ng ating Elite 200 B2 wherein isa-simulate natin yung mga power outages na nangyayari sa ating bansa. So sa simulation natin, yung ating Elite 100 B2, ito yon, yung maliit, yan yung magsisilbing power provider natin. So yung power station na gagamit natin or gagamitin natin sa ating test ay ang ating Elite 200 B2. So based dun sa specifications ng ating Elite 200 B2, meron siyang 15 ms or milliseconds na take over from the grid papunta sa kanyang power station or sa battery ng ating Elite 200 B2 kasi yung UPS ibig sabihin uninterruptible power supply, yung ating load or for example itong ating PLDT modem is kumukuha muna ng power doon sa pinaka power provider. So once na nawalan ng kuryente yung ating power provider or yung ating Elite 100 B2, automatic mag-switch siya or automatic dito naman siya kukuha ng supply. So dapat hindi ito mamamatay kasi kung makikita nyo may ilaw siya dito. So dapat kapag tinurn off natin yung AC is dapat connected siya automatic dito sa ating Elite 200 B2. So ayun po yung tinatawag na uninterruptible power supply. So meron ako ditong application para makontrol yung ating Elite 100 B2. So itatry ko na i-turn off yung ating AC para masimulate na natin. So turn off na natin in 3, 2, 1. So ayan, nag-turn off na po yung ating AC and as you can see, may power pa rin po yung ating modem. Ibig sabihin, yung ating Elite 200 B2 is kayang-kaya niyang i-take over yung power coming from the grid or yung mga nire-request ng ating mga load papunta sa power station itself nang walang problema. So dun sa UPS test natin, approve na approve yan. So para especially po ito especially to sa mga nag-work from home na kailangan na magkaroon sila ng 24/7 na power supply. So kung nag-work from home kayo, yung Elite 200 B2 kasi sobrang laki ng capacity nito, ito yung the best para sa iyo. So this time ipapakita ko naman sa inyo kung paano gumagana yung ating Elite 200 B2 using Bluetti app. So dito sa Bluetti app natin, punta lang tayo dito sa add device. Actually yung aking Elite 200 B2 is na-register ko na, pero kung first time yung i-register, click nyo lang tong add device. Ayan. Tapos lalabas na siya dito. Pwede mo na siyang i-bind. So kapag na-bind mo na yan, punta ka sa my devices. Tapos, click mo na tong Elite 200 B2. Pero makikita nyo napakarami kong Bluetti dito kasi yun yung mga Bluetti na power station na na-register natin dito sa aking application. So, select natin tong Bluetti na Elite 200 B2. Ayan. So, sa user interface niya, same pa rin. Meron tayo ditong PB input. Meron tayo ditong grid input. Yung PB input, ito yung sa solar. Yung grid input, ito naman yung sa Meralco. Kapag i-charge natin via AC or sa saksakan dito sa bahay. Then, meron tayo ditong DC output at saka yung AC output. Ito naman yung mga lumalabas sa ating Elite 200 B2 or sa mga power station. Next natin, meron tayo ditong power off. Ayan, pwede kasi natin i-turn off yung ating Elite 200 B2 gamit lang yung application. Ayan, next natin yung AC, pwede natin i-turn on yan. At saka yung AC at saka DC. Ayan, kung nakita nyo, nag-turn on yung dalawa. Ayan, may animation pa yan. Ayan. So kung makikita nyo, synchronized din, no? Pati yung kanyang time remaining 56 hours. Ito, 56 hours yung nandito. So sa time remaining, kunyari may nakasaksak na load dito sa yung AC, magbabago yan at magiging updated din yung sa application para makita mo rin. So turn off muna natin to. Ayan. So meron din tayo ditong energy statistics para malaman mo kung gaano nakalaki yung nasa-save mo rin.
kapag nagso-solar ka, kasi yung iyong Elite 200B2 pwede ka mag-solar dyan. Kung makita nyo, meron siyang PV generation. Meron tayo ditong 15 kilowatt na PV generation. Ibig sabihin 15 kilowatt na yung nakuha ko or na-harvest ko sa araw through solar. So malaking tipid na rin kasi isang araw lang naman to. Na rin yung matitipid natin. Ayan. So next tayo dito sa settings. Click natin yan kasi meron pa siyang iba't ibang settings. And ayun yung iba't ibang settings. Meron tayong guides dito. Ito yung mga manuals natin or mga troubleshooting. In case na magkaroon kayo ng problema, dito lang kayo maghahanap ng mga solution. Ayan, may mga error codes dito, yung charging, discharging, ayan. Tapos, nagpo-provide din sila ng resolution. Ayan, kung makikita nyo, may mga resolutions na pinoprovide dito in case na magkaroon kayo ng problema sa inyong unit itself. How to use, user manuals, troubleshooting, at saka yung mga facts. Ayan. So next natin, itong working mode. Yung working mode natin, ito yung mga UPS mode. So meron tayong iba't ibang UPS mode katulad ng standard, PV priority, time control, at saka yung customize. So gagawa natin to ng separate video kasi may mga nagre-request paano nga ba gumagana yung PV priority, yung time control, customize, at saka yung standard. Yung standard, same lang yan. Usual UPS. Pero PV priority, time control, at saka customize, iba-iba yung use dyan. Kasi katulad nito sa PV priority, ito yung nagsisilbing tawag dito, transfer switch. Yan, pero ipapaliwanag ko yan sa ibang video. Huwag kayong mag-alala, gawan natin yan ng ibang video kasi medyo mahaba yan kasi mas maganda kung meron din siyang actual na test. Ayan, so next naman natin, ito yung power lifting. Yung power lifting naman, or turbo mode muna tayo, or dito naman sa charging mode na nalagpasan natin. So itong si Elite 200B2 is meron siyang tatlong modes. Meron tayong silent, standard, at turbo. Ito yung iba't ibang mode kung paano mo gusto kabilis na i-charge yung inyong power station. So pwede mo siyang i-charge ng silent, standard, tsaka turbo. Yung turbo ay yung pinakamabilis na charging speed. Umaabot siya ng 2,200 katulad nga ng test natin kanina. So in just couple of minutes or hours lang, 1 hour lang and something, 14 minutes ata yun kung natatandaan kong maayos, napo-full charge na yung ating power station. Next natin yung power lifting. Yan, pwede nyo siyang i-turn on. Makikita nyo rin yung dito, yung icon, yung parang muscle. So tino-turn on lang yung ating power lifting mode kapag gagamit tayo ng mga high resistive loads katulad ng oven, ng iron, or ng yung plancha. Tapos yung mga electric kettle, yan. Yun yung ginagamitan natin ng mga power lifting. Pero kung hindi naman kayo gagamit ng mga heating appliances, turn off lang natin yan. Yan. Meron din tayo ditong eco. Yung eco, hindi ko ginagamit to kasi yung eco mode, parang ito-turn off niya yung AC or DC in certain hours kapag nag-set ka ng watts limit. Kapag yung watts limit na yun na-meets niya, tapos yung certain hours na sinet mo na-meets niya, mamamatay yung AC or DC. May mga modem ako minsan nakasaksak dito wherein mababa lang yung consume na kailangan ko rin ng 24/7 na naka-on, so hindi ko siya tino-turn on kasi papatayin niya yung DC at saka AC. Ayan. So, screen timeout. Yan. So, screen timeout, 30 seconds, 1 minute, 5 minutes, or never. Kaya na magsaset yan. So, yung other settings natin version, dito malalaman kung may mga update. Pwede mong check dyan. Yan. So, wala tayong update kasi na-update na natin yung ating power station. And advanced settings, meron tayo ditong DC input source. Pwede kang PV or sa mga battery kung gusto mong i-charge sa mga battery. Meron din tayo ditong high current pero hindi ko pa siya natatry. Gawan ko na lang din siya ng separate video. Ayan. So, meron din tayo ditong pag-change ng output frequency.
Yung output frequency naman, meron tayong 50Hz at saka 60Hz. Yung 60Hz lang yung suggested ko dito kasi yung 50Hz hindi siya good sa mga motorized equipments. Kasi yung 50Hz, nakakasira siya. Usually sa mga ano lang siya sa mga ilaw. Pero yung 60Hz, pang ilaw na pang motorized equipment. So, ayun yung pinaka-standard natin dito sa Pilipinas. Huwag nyo nang babaguhin yun. Ayan, meron din tayo ditong max grid input current. Ito yung sa mga pag mag-charge ka. Hindi na natin binabagan kasi naka 10 ampere na yan dito sa Pilipinas. Yan, system switch recovery. Yung system switch recovery, for example, nalobat yung power station, tapos naka-on yung AC, naka-on yung DC. Once na nabuhay yung power station mo, both yan naka-out pa rin. Or naka-on pa rin, yan. Kasi parang i-recover niya kung ano yung previous settings mo sa iyong Elite 200 V2. Tapos, meron tayo dito yung pinakabago, yung sleep mode. Yung sleep mode, ito yung pinakabago na nakita ko na sa Elite 200 V2 ko lang nakita. So, for example, na-lowbat yung power station or ito, babasahin natin, no? When enabled, choose sleep mode or shutdown when powering off the unit. The sleep mode allows remote power on via app. So, technically, pwede mo nang i-turn on yung iyong Elite 200 V2 sa app lang. So, napaka-useful nun kasi kunyari, walang power to, gusto mo i-power on, pwede mong i-turn on dun sa application. Elite 200 V2, siya yung natatanging power station ng Bluetti na pwede mong gamitan neto. So, wala pa ako nakita sa ibang power station. I'll gonna check with other power station kung may mga latest updates. But so far, sa Elite 200 V2 ko pa lang siya nakita. Ayan. So, meron din tayo ditong grid self-adaptation. Yung grid self-adaptation naman, tino-turn on to kapag yung grid mo, kapag mag-charge ka, yung Meralco is medyo fluctuating yung voltage. So, kung hindi naman fluctuating, usually kasi sa mga probinsya, yan, hindi sila Meralco. Or kahit dito naman sa Pilipinas, sa Manila, Meralco, minsan nagpa-fluctuate yung voltage, pero rare. Pwede nyo siyang i-turn on, pwede rin nyo siyang i-turn off. So, choice nyo na yun. Ayan. So, ayun lang yung ating settings sa ating user interface ng Bluetti app. In case na may mga question kayo, ayan, let me know lang. So, ito naman yung side-by-side comparison natin ng ating Elite 200 V2. Yung ating Elite 200 V2, kung nakita nyo sa video, kala mo, ang laki-laki, no? So, ayun yung ating Elite 200 V2. Ito yung ating AC200L at yun yung AC200 Max. Ayan, kung makikita mo, ayan yung AC200 Max, AC200L, at yung AC or yung Elite 200 V2. So, ganyan yung comparison ng laki at makikita nyo naman sa laki pa lang, alam nyo na rin na mabigat. Kasi yung ating Elite 200 V2, mas magaan siya compare dito sa dalawang to. Although, pare-parehas sila na under 2 kW, pero ito yung pinakamaliit, ito yung pinakamagaan, so ito yung pinaka-suitable sa mga camping. Pero kung pang bahay, ito kasi wala siyang expansion port, wherein hindi mo siya malalagyan ng expansion battery, suggested ko itong AC200L. Isa ditong, isang B230 ang lalagay mo dito, samantalang dito sa AC200 Max, dalawang B230. So, kung kailangan mo ng mas malaki na pangbahay, go ka na sa AC200 Max. Kung medyo okay lang, AC200L. Kung pang-camping or kung pangbahay din na under 2 kW, go with Elite 200 V2. So, ayan yung pinaka-comparison niya. So, final verdict nga tayo ng ating Elite 200 V2 kung marerecommend ko nga ba siya sa inyo. Yung ating Elite 200 V2, kung nakita nyo lang or kung nakita nyo sa mga videos natin kanina, unang-una sa lahat yung kanyang capacity test. Yung capacity test natin, sumusobra tayo dun sa 2073 Wh. Dun pa lang, panalo ka na. Kasi hindi lahat ng power station is ganun kaganda yung quality or yung capacity na makukuha mo. Sometimes meron dyan 85%, bale yun yung pinaka-standard. Yung mga previous na nakuha ko nasa 90-95%, pero this one sumobra pa siya dun sa pinaka-capacity niya na nakukuha
Kasi dito 2073, nasa 2100 plus yung nakuha natin. Before, naka 2080 something din tayo. So, dun pa lang sa capacity, panalo ka na. Next, 2600 watts. Kung i-compare mo siya dun sa AC200L, ang AC200L, I believe, nasa 2400 watts. AC200 Max nasa 2200 watts. So ito yung pinakamalaki or mas malaki yung inverter neto kumpara doon sa AC200L at sa AC200 Max. Aside from that, pati yung size comparison nila. Mag-add ako ng picture dito ng size comparison ng kanilang power station, yung ating AC200L at saka AC200 Max. Side by side, makikita nyo, papakita ko yan dito sa screen din natin. So, sobrang laki ng pinagkaiba ng ating sizes. So, mas maliit to compare dun sa mga previous power station like AC200L at saka AC200 Max. Considering na 2,000 or 2 kilowatt na rin yung ating battery. Kung i-compare mo naman siya sa solar, ang ating AC200 Max is 900 watts, samantalang ito 1,000 watts na. So, sobrang laki ng dinagdag, nag-add siya ng 100 watts para ma-maximize pa natin to. Kung meron kang makuha na panel na 1,000 watts, in just 2 hours, 2 hours 30 minutes, siguro mapo-full charge mo na rin to. So, yung downside lang nito is wala siyang expansion port, wherein hindi mo siya pwedeng lagyan ng expansion battery. So, kung gagamitin mo siya pang bahay, pwede naman kung under 2 kilowatt lang naman yung ginagamit mo daily. Pero kung gagamitin mo siya like for example, pang bahay talaga na gagawin mong solar na ang ginagamit nyo sa bahay is more than 2 kilowatt, I suggest mag 200L, AC200L or AC200 Max. Pero for example, pang camping lang naman, mas go na ako dito kasi mas magaan to at saka mas maliit, mag-fit pa to dun sa mga van life nyo. So iba-iba kasi, kung magso-solar kayo sa bahay under 2 kilowatt, go with this. Over 2 kilowatt, go with AC200L at saka AC200 Max. Kung pang camping naman, wala na tayong pagsasabihan pa ng iba or wala na tayong pagpipiliin na iba, Elite 200 na tayo. So overall, dun sa mga test results na nakita natin, sa iba't ibang protection na nakita natin dito sa ating Elite 200 B2, sobrang suggested ko yung power station na to at sobrang mura niya compared dun sa mga previous power station na binibenta ni Bluetti. Although, ito yung pinaka-bago, Elite Series, pero ito rin yung pinaka-mura na ngayon kasi naka-promo sila ngayon. Ayan, so ayun yung pinaka-review natin sa ating Elite 200 B2. Thank you so much sa pakikinig or sa panonood sa lahat ng nag-follow at see you sa aking next video. Thank you!